Noong 1603, sa Hampton Court Conference, pinatawag ni Haring James I at dinaluhan ang mga leader ng simbahang Ingles. Layunin nito ang standardisyon ng mga salin ng Biblia. Bakit nga ba mahalaga ito na ang standardisyon ng teksto sa konteksto ng relihiyon at politika? So, madali lang para maiwasan ang magkaibang interpretasyon para sa pagkakaisa ng simbahan at mga estado. Ang lupon ng mga salin. So si Haring James ay pinatawag niya ang 47 na scholar at clerigo. So ang mga bishop na ito na Bishop Bible bilang pangunahing batayan sa paggamit ng mga Hebreo at Grego na teksto. So ano nga ba ang kalagahan ng paggamit ng orihinal na wika sa pagsasalin? So mahalaga ito na mas mapanatili ang orihinal na diwa para maiwasan rin ang sobrang pag-asa sa sekundaryang salin. Authorized version ni King James. So official na naging salin ang simbahang Ingles. So malaking impluwensya sa wika at panahon nito na ang wika at panitikan. Naging pamantayan sa loob ng maraming siglo. So mahalaga ito kung paano nakakaapekto ang otoridad na institusyon sa pagtatanggap ng mga teksto. Kritika at revision. So dumadami na ang puna habang lumilipas ang mga panahon. Bakit nga ba na ang revision ay inumungkahi noong 1870? So madali lang. Ang English Revised Version na naging ganap noong 1881. So, bakit nga ba ito sinasabi na ang revision tungkol sa kalikasan ng kaalaman? So madali lang nating maintindihan na ang revision na ito ay ang kaalaman at hindi permanente. Kaya may revision nga para pabago-bago ang pag-unawa ng mga tao. Bukas ito sa pagbabago at pagwawasto. Sa pagdami ng mga salin, patuloy na naglitaw ang mga bagong bersyon. Bunga ito ng mga akademikong pananaliksik at pangangailangan ng mambabasa. So kailangan naging litimo ang isang bagong salin kapag ito ay batay sa matibay na pananaliksik at kapag tinatanggap ang akademikong komunidad. Mga hamon sa pagsalin. So alam naman natin na kakulangan ng ganap na orihinal ng manuskripto. So mayroon din itong pagkakaiba ng mga tekstual na sanggunian at papel ng interpretasyon sa pagtanggap at pagsasalin. Bakit nga ba na hanggang saan maaring makialam ang tagapagsalin sa teksto? So dapat naman natin, alam naman natin na limitado sa paglilinaw ng diwa. Hindi dapat baguhin ang pangunahing kahulugan. So maaring nakadepende ito sa tagapagsalin. The New English Bible noong 1970. Inilambag ng Oxford University Press na may 20 taon ang paghahanda batay sa mga makabagong tekstual na kritisismo. So mahalaga ang papel na modernong scholarship sa relihiyon ng teksto. Nagbibigay ito ng mas mapanatiling at mapanuring pagbasa. Nakakabatay sa ebidensya at pananaliksik. Narito ang mga dahilan kung bakit muling pagsasalin. Ang una ay ang mga tuklas ng arkeolohiya. Pangalawa ay ang pag-unlad ng linguistika. Pangatlo naman ay ang pagbabago ng wika ng mambabasa. So, ang mga ito ay may pinakamalaking apekto sa modernong pagsasalin. So, maaaring mag-iiba ang sagot at mahalaga ito na may lohikal at akademikong paliwanag. So narito ang konklusyon. So
sa ating pagsasalin ng Biblia, ang pagsasalin ng Biblia ay patuloy na proseso. Sumasalamin sa ugnayan ng wika, kultura at pananampalataya. So, sa pananaw natin, posibleng magkaroon ng pinakamahusay na salin sa Biblia. Walang isang perpektong salin. Bawat salin ay may konteksto at limitasyon.